Nakalimutan niyo na ba kung anong trabaho ko? Tito, anong alam mo? May dadaluhan si Ate One King. Bukas ng gabi na charity auction. Kaya kung mawawala ang mga brand na nagpapahiram ng high-end gown, pagtatawanan siya doon kapag pumunta siya. Nakakahiya talaga. Nakalimutan niyo na ba kung anong trabaho ko? Zhang Yang at Boss Cheng. Ano ang balak nilang gawin kay One King? Boss Cheng. Sa opisina ni Boss Cheng, nilagyan ng lunas ang isisisi. Naghihintay si Zhang Yang sa kwarto sa itaas. Balak kumuha ng larawan para pilitin siyang sumunod. Opisina ni Boss Cheng. Nilagyan ng lunas ang isisisi. Naghihintay si Zhang Yang sa kwarto sa itaas. Balak kumuha ng larawan para pilitin siyang sumunod. One King huwag kang mag-alala. Pansamantala lang naman ang mga pagkansela ng kontrata na iyon. Uminom ka muna para kumalma. Boss Cheng, pasensya na po. Hindi ako umiinom ng isisi. Kung wala na kayong ibang sasabihin, ako mamayang gabi ay may inaasikaso pa para sa charity auction. Kaya mauuna na po ako. Sandali lang. Sikat na bituing Su. Ang ACC safe na ito ngayon. Gusto mo man o hindi ay inumin mo. Kailangang uminom ka. Zhang Yang, anong ginagawa mo rito? Ano pa nga ba ang gagawin ko? Siyempre para itodo na ang lahat at wala ka nang magagawa pa. Ikaw palang sastring ito. Bakit nandito ka? Wala akong kinalaman dyan. Utos lang ang lahat ni Zhang Yang at Director Zhao. Huwag mo akong asikasuhin. Si Boss Zhao ng Tunlong Group ang nag-utos sa akin na gawin ito. Wala akong kinalaman Walang problema. Nandito naman ako. Bumalik ka muna para magpahinga. Ihanda ang sarili para sa auction mamayang gabi. Ako na ang bahala rito. Itigil na ang pagdisiplina. Wala akong kinalaman One King Katulad ka nga talaga ng ate mo, na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang sikreto ng Huan Yu na ito. Walang sinumang makakalutas nito. Sino ka? Paano ka nakapasok? Boss Zhao, mukhang nakalimot na ang isang mahalagang tao na gaya mo. 5 taon na ang nakakalipas. Ako ang bodyguard ni One King. Ngayon ako na ang sastre ni One King. Ikaw pala iyon. Ano ngayon? Dahil wala na ang ate niya, at wala ka nang mapagpipilian pa, ay ang nakababatang kapatid naman ang pinuntirya mo. Lakas ng loob mong didisiplinahin ako. Ang isang ito, ay tubo pa lamang. Tama lang ang pagdisiplina. Ilegal na pagpasok sa bahay. Pagdisiplina ng kapwa. Sa loob ng bilyang ito, ay maraming mga kamera kahit saan. Subukan mo pa akong didisiplinahin ulit. Pasisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Pati si One King ay hindi rin magiging madali ang buhay. Director Zhao, dapat kang magpasalamat dahil nasa ilalim tayo ng batas ngayon. 5 taon na ang nakalipas. Magdasal ka na lang na huwag kong mahanap ebidensya ng pagdisiplina mo kay One King. Kung hindi, ipapadama ko talaga sa iyo. Ang ibig sabihin ng hindi mabuhay at hindi rin makapunta sa langit. Magdasal ka na lang. Kung hindi, ipapadama ko talaga sa iyo. Ang ibig sabihin ng hindi mabuhay
at hindi rin makapunta sa langit. Salamat. Muli mo na naman akong iniligtas. Sa susunod ay tandaan mong kumuha ng insurance at ilagay ang pangalan ko bilang beneficiary. Pwede bang magseryoso ka naman? Huwag kang malikot. Hindi pa tapos ito. Sino bang makakaunawa rito, guys? Ang isang napakalamig na eksena ay natunaw na. Ang dominanteng sastre ay nag-aalaga na ngayon. Ang sweet talaga nila. Xiaoru. Ano-ano bang pinagsasabi mo dyan? Nga pala, One King. Sa charity auction night mamaya, handa ka na ba sa mga gagawin mo? Narinig ko na ang host nito ay ang Yu Group. Alam ko iyon. Ang presidente ng Yu Group ay isang makapangyarihang tao na kayang talunin si Boss Zhao. Basta't makuha ko ang koneksyong ito, ay wala na muling mga ngahas na mang-api sa akin. Yu King Cheng. Nga pala, One King. Iyong perang ipinaipon mo sa akin noon. Sa auction mamayang gabi, ano ba talaga ang balak mong bilhin? Bakit parang napaka-misteryoso? Iyon ay ang pambato nilang sapphire necklace. Ang Moonlight Tears. Ang kwintas na iyon napakasahal niyan eh. Bakit kailangan mong ibigay ang lahat ng meron ka? Para lang mabili ang isang kwintas Sinabi sa akin ni ate noong nabubuhay pa siya, na inilagay niya ang lahat ng ebidensya ng iligal na pananaliksik at pangolekta ng pondo ni Boss Zhao sa loob ng kwintas na iyon. Iyon lamang ang tanging pag-asa para mapabagsak si Boss Zhao. Sinabi sa akin ni ate noong nabubuhay pa siya, na inilagay niya ang lahat ng ebidensya ng iligal na pananaliksik at pangolekta ng pondo ni Boss Zhao sa loob ng kwintas na iyon. Iyon lamang ang tanging pag-asa para mapabagsak si Boss Zhao. Isang hamak na sastre ay nangangahas pang pumunta sa ganitong lugar. Mukhang mayroong gusto sa auction na ito na kailangan niya. Huwag kayong mag-alala, Boss Zhao. Kung ano man ang gusto nila, ay kukunin ko ang lahat ng iyon. Kapag nakita na ni Director Gu ang tunay ninyong kakayahan sa buong industriya ng entertainment, ay kayo na ang masusunod. Maaari bang tumahimik muna ang lahat? Maligayang pagdating sa inyong lahat. Sa charity auction night na ito, ang unang item para sa gabi ay ang florong ceramika na ru na may asul na glaze mula sa panahon ni Qianlong. Magsisimula ang presyo sa 3 milyong yuan. 5 milyon. 5 milyon sa unang pagkakataon. 5 milyon sa ikalawang pagkakataon. 5 milyon sa ikatlong pagkakataon. Sold. Susunod ay ang ikalawang item para sa gabi. Repolyong yari sa jade. Magsisimula ang presyo sa 5 milyong yuan. 10 milyon. 10 milyon sa unang pagkakataon. 10 milyon sa ikalawang pagkakataon. 10 milyon sa ikatlong pagkakataon. Sold. Mga binibini at ginoo, narito na ang pinakaabangang item sa gabing ito. Ang Moonlight Tears. Ang panimulang presyo ay 100 milyong yuan. 110 milyon. 120 milyon. 150 milyon. One King. Sa ganitong halaga ng pera, ay huwag ka nang lumabas para magpahiya ng sarili 160 milyon. 200 milyon. Ano? Naubos na ba ang lahat ng naipon mo? 200 at 10 milyon. 250 milyon. So One King. Dagdagan mo pa. Tingnan natin kung may maibubuga ka pa ba. 250 milyon sa unang pagkakataon. 250 milyon sa ikalawang pagkakataon. Ate, patawad po. Ang presyong ito, ay ito na ang huling limitasyon ko. 250 milyon sa ikatlong pagkakataon. Magsindi ng Ace High Lantern. Sisindihan ang Ace High Lantern.